Bumaon sa dibdib ni Ingkong Isong ang 13 talim ni Nathaniel. Dahil sa kahilingan nitong palayain na siya ni Atan sa sumpang dala ng kanyang palaw. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Lubusin nyo na mga kabagis. Pakipindot na rin yung like button. Salamat. Kasabay ng pagsaksak ni Atan ng dibdib ni Ingkong Isong ay ang pagtulo din ng kanyang luha, pati si Hazel at ng 2 gabunan. Pero si Apo Iraya naman at ng kanyang mandirigma ay nakatindig lang na pinagmamasdan ang pagkamatay ni Ingkong Isong dahil para sa kanila. Karangalan yun para kay Ingkong Isong na mamatay na tinindigan para sa tama at maayos na ring pagpanaw dahil sa alam niya na nagawa na niya ang kanyang tunay na tungkulin para sa kanyang nag-iisang anak na si Silang. I-slow mo natin ang ating kaisipan sa mga kaganapan. Sa pagbagsak ni Ingkong Isong unti-unti sa pagkakasaksak ni Atan, nakangiti si Ingkong Isong habang nakatitig pa kay Atan noon, habang nakabao ng balaraw sa kanyang dibdib. Ngunit sa ngiti ay ang luha rin sa kanyang mga mata, kagaya ni Atan. Ngunit bago pa man ito bumagsak sa lupa, biglang naging kulay abo ang buo nitong katawan, kasabay ng unti-unting pagtuklap ng kanyang mga balat ng pira-piraso. At pagkatanggal na nito sa kanyang katawan ay siya namang unti-unting pagpino nito sa hangin at tuluyan ng nagiging abo. Nakita pa ni Atan ang mga labi ni Ingkong Isong na natutuklap at nagiging abo na rin ang kabuuan ng kanyang muka, hanggang sa mga ilang segundo na nakatarak pa ang balaraw sa dibdib ni Ingkong Isong ay tuluyan na ngang naging abo ang bangkay nito. Kasabay ng pagkagunaw ng tuluyan ng katawan ni Ingkong Isong sa harap ni Atan ay ang pagbagsak naman ng mga patak ng kanilang luha ni Hazel sa ibaba ng lupa. Napahigpit na lang ng hawak nun si Nathaniel sa tungkod na ipinamana sa kanya ni Ingkong Isong. Habang humigbi pa ito at medyo pinipigil pa ang pag-iyak, naisip ni Atan na minsan pala sa buhay ng tao, hindi pala ang tagal ng panahon ang sukatan para mapamahal at maging mahalaga ang isang tao sa iyo. Dahil ang importante, kahit gaano pa man kaiksi ito, kung ang oras naman na yun ay katumbas na ng buong taon ng buhay mo. Yun ang tunay na sinseridad ng pagmamahal sa kapwa. Nakatayo lang noon si Atan sa harap ng abo ng bangkay ni Ingkong Isong ng mga ilang minuto. Doon naman ay naglakad si Hazel mula sa kanyang likod at paglapit nito ay hinakap na siya ni Hazel mula sa likuran. Bilang tanda ng pakikiramay ni Hazel ng kalungkutan na nadarama ng kanyang asawa. Ngunit habang magkayakap noon ang mag-asawa, bigla na lang dumagundong ang lupa. Lumilindol na ang buong isla. Nang paglingon pa nilang lahat sa kastilyong kanilang pinanggalingan, unti-unting nabibitak ang iba't ibang bahagi na ng kastilyo, hanggang sa nagigiba na ng unti-unti ang bawat bahagi nun. Agad na kumilos si Apo Iraya nun palapit kay Atan at Hazel, sabay salita ng "Tungkod! Tungkod!" Bigkas nito sabay sunod pa ng kanyang pananalita ulit ng kanyang sariling dialekto. Doon ay lumapit naman si Timot kina Atan, dahil ang ibig sabihin pala ni Apo Iraya na sinasabi niya kay Atan ng mga sandaling yun na pasira na ang isla ng Firom dahil sa namatay na ang haring nangangasiwa dito, si Silang, at ang isang pundasyon na nakabalot dito, ang Kalatas, na walang iba kundi si Ingkong Isong. Pero ayon kay Apo Iraya na hindi naman magugunaw ang isla
kundi mag-iiba na ang sistema at mahika na nakabalot dito na ginagawang taguan ng lahi ng mga aswang. At dahil sa nangyayaring lindola ay nabulabog ang iba't ibang bahagi ng kagubatan ng isla. Nag-iingay na lahat ng mga sari-saring mga nilalang sa buong isla ng Firom. Nangangahulugan na hindi na dapat magtagal pa sina Atan sa pusod ng isla na yun. Pero papano? Malayo pa sila sa mismong dinaungan ng barko ni Bandong. Pero yun pala ang dahilan kung bakit nabanggit ni Apo Iraya ang tungkod. Atan! Atan! Gamitin mo raw ang tungkod! Salita ni Timot kay Atan. Pero paano? Hindi ko pa alam yung eksaktong pamamaraan nito. Kung paano gamitin ang kahoy na to. Tugon ni Atan. Doon ay nagsalita ulit si Apo Iraya at sinabi ni Timot naman ang nasabi nito kay Atan. Nag-aapura na sila. Dahil ang lupa sa bahaging yun na kanilang kinatatawan ay nagbibitak-bitak na rin kasabay ng pagguho ng buong kastilyo. Sinabi ni Timot kay Atan na isipin lang daw ang buong grupo nito na kasama niya at saka niya ipatama ang tungkod sa lupa. Ganun ba? Bahala na nga mga kasama. Sa pag-iisip ni Atan ng lahat ng kasama niya sa kanyang tabi at sa pag-aapura nito, patama Atan ng dulo ng tungkod sa lupa. Doon ay biglang bumilis ang oras sa dimensyon nila Atan at kagaya ng epekto nun ng mahika nung gamit pa yon ni Ingkong Isong, bumilis ang paglalakbay nila. At biglang karating sila sa harap ng kuweba sa lugar ng mga duwende. Ba't tayo nandito? Salita ni Timot na gulat na gulat. Nako, palpak ata. Salita ni Atan na pati siya ay naguguluhan kung bakit dun sila napunta. At habang palakas ng palakas ang paglindol ng isla, guguho na ang bundok na nasa harap nila noon na siyang kinalalagyan ng kuweba ng lugar ng mga duwende. Mukhang matatabunan pa sina Atan ng mga malalaking batong gumugulong galing sa tuktok noon. Nagsalita si Apo Iraya agad. Agad naman na ipinaintindi ni Timot yun kay Atan na uutal-utal pa na nagsasalita dahil sa ninenervyos na. Dahil nga matatabunan na sila noon kung hindi aapurahin ni Atan ang nais ipagawa naman sa kanya ni Apo Iraya. At sabi nito na isipin nga silang lahat pero isipin niya rin yung lugar na nais nilang marating sa isla bago niya ipatama ang tungkod sa lupa. Nako, ganun ba? Pumikit na noon si Atan at inisip ang kanyang mga kasamahan. Sabay isip na lang nito ng barko ni Mang Bandong. At dun naman ay malapit ng pagbagsak ng isang malaking bato sa kanilang kinatatayuan. Pero agad na umabanting muli ang oras para kina Atan. At sa pagtigil nila, narating na nila ang dalampasigan. Ngunit nang matanaw nila, medyo malayo pa sila sa barko ni Mang Bandong. Hindi pa sila nakatutok na dumating sa dalampasigan sa barko noon. Nang nakarinig na naman siya ng malakas na pagdagundong ng lupa at pag-ihip ng parang isang malakas na ipo-ipo. Atan! Atan! Sa likod nyo! Sigaw ni Mang Bandong sa pagkakasilay niya sa kanila. Nang makita naman nila Atan ang kamay ni Mang Bandong sa di kalbuan sa tuktok ng barko niya. Kaya napalingon naman sina Atan sa kinalalagyan nila sa kanilang likuran. Nanlaki lahat ang mga mata nila
pati si Hazel sa kanilang nakita. Isang daluyon ng napakaraming alikabok at buhangin ang lumalamon sa buong isla. Alam niyo yung sandstorm? Parang ganoon yung kaganapan ng mga oras na yun at malapit na ito kina Atan at tiyak na lalamunin sila nun pag mahahagip sila. Atan ang tungkod! Salita ni Timot ng pag-aalala. Agad na itinuon ni Atan ang paningin kina Mang Bandong, sabay Aray ko! nadanganan pa ni Timot si Mang Bandong sa pagdating na nila sa mismong barko na nito. Ang kahoy, Mang Bandong, yung nanggaling sa barko ng mga aswang, tanggalin mo na, bilis! Tabi! Sa pagsasalita nun ni Mang Bandong, pumunta agad ito sa kinalalagyan ng kahoy sa harap ng kanyang barko at agad na binaklas nun ang ikinabit nitong kahoy na galing sa barko ng mga aswang. Pero napakabilis ng paglapit ng daluyon ng napakaraming alikabok at buhangin at abo mula sa isla at mukhang maaabutan pa sila nun sa gilid ng pangpang. Dahilan naman ng Ano ba? Matanggal ka na! Sige na! salita pa ni Mang Bandong na nag-aapura sa pagtanggal ng kahoy at mukhang nagpapanik na rin ito. Malapit na kasi yung daluyon ng alikabok at buhangin. Kung ilalarawan mo ang nangyayaring yun, kung ikukumpara ang laki ng dilubyong yun, dalawang matayog na nyog ang tangkad nun. Nang sa barko naman, Natanggal ko na! habang sumisig si Mang Bandong nun, ay binitiwan naman ni Atan ang tungkod at hinihiwa na niya noon ang tali ng angkla ng munting barko upang makaalis na sila agad. At pagputol noon ni Atan sa pagtakbo ni Mang Bandong upang paandarin ang makinarya ng kanyang barko, huli na ang lahat. Sa paglamon ng napakakapal na buhangin, alikabok at abo, ang barkong kanilang sinasakyan noon ay nakitang muli ni Atan ang isang figura ng isang napakalaking bungo sa daluyon na yon ng alikabok. Kasabay ng paglaho ng paningin nila sa paligid dahil nga sa napakaraming alikabok at abo na ang nagkalat sa malapit na parte ng baybayin ng Firuma. Naging tahimik bigla pati ang baybayin sa palibot ng Firuma. Maya-maya pa, Hazel! Hazel! Nasaan ka? Bandong! Timot! Apo Iraya! Medyo pasigaw ni Atan habang nasa barko ito. Atan! Toy! Asan kayo? Tugon naman ni Mang Bandong na parang nangangapa-ngapa din sa kapaligiran ng barko dahil sa pagtabon ng napakaraming alikabok sa kanila. Atan! Nandito ako! Boses ni Hazel. Kahit na hindi pa naman nakikita ni Atan si Hazel, sa pagkakarinig lang ng boses niya ay medyo naginhawaan na si Atan. Mga pag-ubo nun ang maririnig mo sa ibabaw ng barko hanggang sa narinig na nila ang paghampas ng alon ng dagat sa kanilang barko. At nang makita ni Atan si Hazel, pati sila Timot, ay naaninag na niya. Biglang umihip na ang banayad na hangin upang pukawin ang napakaraming alikabok na nakapalibot sa barko. At yun ay si Burias. Doon naman ay nakita na nila ang bawat isa na buhay pa naman. Balot na balot ng maraming alikabok ang damit ng mga ito at katawan. Buhay sila. Si Timot kasama ang dalawang gabunan, si Apo Iraya at ang dalawang mandirigma rin nito na natitira kasama na yung naiwan sa barko.
At si Mang Bandong kasama ang mag-asawa ay tagumpay na nakalabas ng isla ng Firuma. At doon nga ay nagpakita na sa kanila ang malawak na dagat. Ngunit kahit anong libot ng mga mata ng mga ito ay hindi na nila makita at matukoy kung nasaan na ang isla ng Firuma. Nawawala iyon sa kanilang paningin. At habang nagpapagpag ang lahat ng alikabok na dala ng kanilang katawan, nagsalita si Apo Iraya sa kanyang dialekto na ang ibig sabihin niya ay nakatawid na sila mula sa isla at binabags na nila ang dagat na hindi nasaklaw ng hiwaga ng isla na kanilang pinuntahan. Ganon ba? Kung ganon, ipaubayan nyo na sa akin ang pag-uwi sa ating bayan. Salita ni Mang Bandong na masayang masaya sa kanilang pag-uwi. Dahil ang ibig sabihin nun ay may uuwi na niya ang kanyang kayamanan. Tumango na lang sina Atan nun kay Mang Bandong kasabay ng muling paglalayag nila papauwi ng Mindiooro. Naging matiwasay naman ang pagbaybay nila Atan sa dagat. At sa pagdaan ng 2 araw ay pinagtiisan na lang nila na kainin ang mga tira-tira nilang pagkain upang pampawi ng gutom sa kanilang paglalayag. Hanggang sa umabot na nga sila sa Puerto Galera. Ngunit sa kanilang pagdaong ay parang marami na ang nagbago sa paligid. Kaya nanibago sila sa kanilang mga nasilayan. Ngunit pinagkibit balikat lang naman na yon ni Atan at Hazel at ng iba pa. At sa kanilang pagbaba. Paano, Atan? Magkita na lang tayo sa susunod na araw para sa hatian natin. Para dito sa nakuha natin. Huwag kang mag-alala, Toy. Lalaki akong kausap. Kaya hindi kita lulukohin. Ganun ba, Mang Bandong? Sige o. Marami pong salamat, Mang Bandong. Aasahan ko yan. Oo, Atan. Basta ikaw na bahala sa mga kasama natin sa hati mo, ha? Paalaman na ni Atan at Mang Bandong at ng iba nilang mga kasama. Doon ay nag-umpisa ng maglakad sina Atan at buong grupo upang umuwi na sa kani-kanilang lugar sa Mindiooro. Nagdaan pa ang ilang oras nung marating na nila ang 100 mula sa kalsadang kanilang binabagtas. Ay tumigil naman na noon sina Apo Iraya at sina Timot kasabay ng pagpapaalam ng mga ito upang umuwi na sa kanilang tribo. Kasama na sina Timot dahil doon na rin sila nakatira kasama ang tribo ng buong Alangan. Labis-labis naman ang pasasalamat noon ni Atan sa mga yun sa ginawa nilang pagtulong sa naganap na digmaan sa isla ng Firuma at pagsasakripisyo ng ibang buhay ng mandirigmang Alangan sa ikabubuti ng lahat at sa pagkuha ni Atan ng 13 talim. At bago pa naghiwalay ang tribo at sina Atan ay bumilin pa si Apo Iraya sa kanya na maghanda si Atan sa kanyang makikita dahil marami na raw ang nagbago sa panahong nawala sila sa lugar. Ayon sa pagpapaliwanag naman ni Timot, umuo na lang noon si Atan dahil sa pagkakaintindi nito na marahil ay siguro nasabi lang yun ni Apo Iraya dahil sa dala niyang tungkod. Nang nagkahiwalay na nga ang grupo, umuwi na sina Atan sa bahay nila Mang Arnel upang makita na ang kanilang anak dahil na rin sa pananabik ng mag-asawa dito. Oras pa ang lumipas nang narating na ng mag-asawa ang tapat ng bahay ni Mang Arnel. Pansin ng mag-asawa bago na yung bakod na kawayan ng bakuran nila. Pagkatapos, nakita nila si Denden na may kalarong bata na naglalakad na. Nabigla ang mag-asawa
Dahil sa kitang-kita nila sa muka ng batang kalaro ni Denden ay kamukang kamuka iyon ni Atan. Napaisip na sila nun kung yung anak nilang si Nuriel yun o Oriel bilang pangalan ng anghel. Anak! Atan! Mga anak ko! Hazel! Kayo nga! Kayo nga! Boses ni Mang Arnel habang nagmamadaling naglalakad patungo sa trangkahan nilang kahoy. Mangiyak-ngiyak pa noon itong matanda. Paglapit niya sa kanila. Salamat! Salamat, buhay kayo! Buhay kayong dalawa! Buhay talaga kayo! Salita na ni Mang Arnel sabay yakap kay Hazel. Doon ay nagtanong naman si Atan sa pagtataka nito. Tay, ano bang nangyari? Parang sa reaksyon nyo, ang tagal-tagal na naming nawala Napabitaw ng yakap si Mang Arnel kay Hazel. Sabay tugon nito kay Atan ng, Anak! Atan! Mga anak ko! Hindi nyo ba alam? 1 taon nang nakakalipas mula nung umalis kayo sa bayan natin. Alright, yun mga kabagis, naka-upload din tayo. Salamat. Nako, marami na namang naiwang katanungan sa ating kaisipan sa bagay na yon. 1 taon na pala ang nakakaraan. Ba't kaya ganon? Siyempre, masasagot natin yan sa susunod na episode natin siguro mga kabagis. Salamat sa suportang tunay.